Sa dilim ng gabi, kapag tahimik na ang mundo, may mga kwentong gising pa rin. Mga kwentong hindi mo dapat marinig mag-isa. Mga kwentong baka sumunod sa iyo sa panaginip. Ito ang kwento bago matulog. Bago tayo magsimula, pindutin mo muna ang like at subscribe. Hindi mo alam, baka ito na ang huling kwentong maririnig mo ng payapa. Makinig ka na kung kaya mo pa. May mga lugar sa Pilipinas na hindi mo makikita sa mapa. Hindi dahil maliit sila, kundi dahil ayaw nilang matagpuan. Isa sa mga lugar na iyon, ang baryo sa San Isidro. Isang pamayanang napapalibutan ng makakapal na kagubatan. Doon lumipat si Maya matapos mamatay ang kanyang ina. Sabi ng mga kamag-anak niya, mas mabuti raw ang probinsya para sa bagong simula. Pero may mga simula mas malapit sa wakas. Tahimik ang baryo nang dumating siya. Hindi tahimik na payapa, kundi tahimik na parang may nakikinig. May mga matang sumusunod sa kanya. Mga taong tila may gustong sabihin, pero pinipiling manahimik lamang. Doon niya muling nakita si Daniel, ang kanyang kababata. Dito ka na natitira? Tanong nito. Tumango lamang si Maya. Maganda ito, sabi Daniel. Basta wag ka lang magpapagabi sa gubat. Akala ni Maya ay biro lang yun, pero hindi pala. Isang gabi, dumaan siya sa shortcut sa gubat. Napansin niya ang punong may pulang telang nakatali. Lumampas siya rito. Makalipas lamang ang ilang minuto, nandoon ulit ang puno. Naglakad siya ulit, pero mas mabilis. Pero nandoon na naman, hanggang sa narinig niya ang mabibigat na yabag. Yabag ng isang kabayo. Dahan-dahan, paikot-ikot sa kanya. At merong bumubulong sa kanyang tenga. Sundan mo ko. Paglingon niya, wala naman tao. Patay ang cellphone. Walang signal. Wala man lang tunog kahit ng kuliglig. Parang pinatay ang mundo. Kinabukasan, ikwento niya ito kay lolo isko niya. Tahimik lang itong nakinig. Pagkatapos ay nagsabi, Hindi ka naligaw, kundi niligaw ka. ang tanong niya, ano po ibig sabihin? Ting lang. Hindi siya natawa dahil seryoso ang matanda sa pagkakasabi nito. Kapag kinawag ka ulit, huwag kang lilingon. Ilang gabi ang lumipas. Narinig niya ulit ang mga yabag. Sa pagkakataong iyon, sumunod siya. Sa gitna ng gubat, may nakita siyang isang figura. Sobrang tangkad. Halos kasing taas na ng isang puno.
At nang gumalaw ito, ulo ng kabayo ang nakita niya. Huli ka na, sabi na nilalang. Matagal na kitang hinihintay. Ayon kay Lolo Isko, may lahi raw si Maya ng mga bantay gubat, mga taong tulay ng mundo ng tao at mundo ng hindi tao. Ang lola niya raw ang huling bantay at may utang pa ang pamilya nila sa gubat. Hindi niya iyon naintindihan hanggang sa mawala si Daniel. Bigla na lang itong hindi umuwi. Huling nakita, pasok ito ng gubat. Para hanapin si Daniel, bumalik si Maya sa gubat. Doon niya hinawakan ang buhok ng tikbalang at nagbago ang lahat. Ang mga puno'y baliktad, ang hangin ay mabigat, at sa lupa mga gamit ng taong naligaw. May mga sapatos, may relos, mga lumang laruan, mga bakas ng mga hindi na nakabalik. Doon niya nakita si Daniel. Payat na ito, tahimik. Hindi ka dapat nandito, sabi ni Daniel sa kanya. Pwede ko kayong palabasin, sabi ng tikbalang, pero may papalit. Doon dumating si Lolo Isko. May utang kami, sabi niya, at panahon ng bayaran. Kusang loob siyang naglakad papunta sa dilim. At biglang normal na ulit ang lahat. Nakalabas si Maya at Daniel. Kala niya tapos na. Pero isang umaga, habang nagsusuklay siya sa salamin, may nakita siyang makapal na hibla ng buhok sa batok niya. Sa salamin, ang refleksyon niya ay nasa gubat siya, at sa likod niya naroroon ang tikbalang. Atin ka na, bulong nito. At sa unang pagkakataon, ngumiti si Maya. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Kung ikaw ay nag-iisa, sigurado ay nakasara ang pinto. Baka may nakikinig din sa iyo. Kung gusto mo pang makarinig ng mas maraming kwento bago ka matulog, pindutin ang like, subscribe at ang bell button. Ito ang kwento bago matulog. Hanggang sa susunod na gabi, matulog ka na kung makakatulog ka pa.